Tao po! Maganda umaga po! Manang Adelfa, tao po! Ay, Elena! Dariyag ka na pala. Halika, pasok! Hinanda ko na itong mga langis na ibebenta mo. Nako, Manang, salamat po ha. Mabili yung langis kapag nalaman ng mga tao na kayong gumawa at nilolo Ben ko. Alam mo, natutunan ko lang naman ang paggawa ng langis mula sa lolo mo eh. Sumalangit na ba ang kaluluwa ni Mang Ben? Kaso may mga ibang tao na ginagamit ang pangalan ko. Sinasabing ginawa ko raw yung langis na tinda nila kahit hindi naman. Ay nako, teka, kumusta ka na? Hanggang ngayon ba ay binabangungot ka tungkol sa mga nangyari sa magulang mo? Hindi na po gabi-gabi. Ngayon, minsan sa 2 linggo. Pero okay lang po yun. Sigurado naman na matatapos din lahat ng ito. May dahilan ng Diyos kung bakit kinuha sa akin ng maagang buong pamilya ko. Ang importante, buhay pa ako at nagpapatuloy. Pinapahaga mo ako sa pagiging positibo mo sa buhay. Sayang, kung narito sana yung anak ko, ipapakilala kita para mahawaan mo ng positive energy. Pakasakaling mabawasan ang galit nun sa mundo. Oh, eto, kunin mo. Hindi ito langis. Babango ito sa mga kobrikama. Ako mismo ang gumawa niyan. Babango yan. Tsak na makakatulong yan sa pagtulog mo. Mahihimbing ka. Talaga po? Salamat, Manang ha. Pwede rin po ba ako magbenta nito? Lahat naman siguro tayo ay alam ang kasabihang, the more you hate, the more you love. Naranasan niyo na ba to? Paano kung ang taong may pinakaayaw sa'yo, siya palang labis na magmamahal sa'yo? Handa mo bang isugal ang puso mo? Dear Aswang Diaries and Madam Venus, hello po. Ako nga pala si Elena, ang inyong bubbly chinita ng Negros. Panganay mula sa isang pamilya na may payak na pamumuhay. Magsasaka po ang mga magulang ko at may 2 akong nakababatang kapatid. Sa kabila ng kakulangan namin sa pera, hindi yun naging hadlang para hindi kami maging masayang pamilya. Tinuruan ako ng mga magulang ko na makontento sa kung anong meron ako. Kasama na doon ang palaging pagpapasalamat sa Diyos. Ang ikukwento ko sa inyo ay nangyari ng isa kong tindera ng langis, kung saan nakilala ko si Lester, isang albularyo na ubod ng suplado. Pero bago po natin simulan ang kwento ni Elena, huwag din po natin kalimutang bisitahin at pakinggan ang kwento ng ating kapatid na channel na Aswang Confessions. Oy! Mga magaganda at mababait kong suki! Bili na kayo! Psst! Kuya! Langis! Mabisang panghilot! Isang hagod, goodbye body paints! Mabango pa amuyin mo! Gawa mismo ni Manang Adelfa! Fresh na fresh! Mabisa rin tong palaban sa aswang! Halika, bili tayo. Ay, bili, Oo bili. ka! Sige! Magkano ba? Oo ka! Ubus na rin yung langis ko! Bili nga ako na. Mas magkano? Magkano? 80 dito sa maliit na bote. 150 sa malaki, ate. May binibenta rin po akong pang-spray sa mga kobre ng kamat unan. Mabisa po ito para makatulog ka na mahimbing. Si Manang Adelfo din po may gawa nito. Ito naman po, gawa ni Lolo Ben. Kilala niyo yan, di ba? Yung pinakamagaling na albularyo dito sa atin. Talaga? Si Lolo Ben? Di ba patay na siya? Ay, sir, bili na. Siya po talaga may gawa niyan. Ay, ma'am, salamat po ha. Balik lang po kayo agad kapag naubos. Okay, back to you, sir. Oo nga, wala na si Lolo Ben. Pero syempre, ipinamana niya sa akin kung paano gumawa ng langis. Wow, astig. Ikaw ang apo niya. Idol ko ang lolo mo eh. Sigurado ka na siya may gawa nito? Opo, sir. Sa katunayan, kagagaling ko lang sa... Miss, huwag kang nanluloko ng mga tao para makabenta ka lang. Langis lang ng nyug to eh. Walang espesyal dito. Tigilan nyo ng paggamit ng pangalan ni Manang Adelfa at Lolo Ben. Ay, supladong to ah. Hoy, mister! Anong palagay mo sa akin, scammer? For your information, ako mismo gumawa nito. At ito, kinuha ko mismo kay Manang Adelfa kanina. Marami na akong nakitang nagbebenta ng ganito.
na sinasabing mabisa. Pero hindi naman. Kaya hindi mo ako maluloko. Hindi ako naniniwala sa mga sinasabi mo. Albularyo ako. Kaya alam ko. Ay di wag kang maniwala. Kung ayaw mo, edi lumayas ka. At hindi ako manloloko. Mas lalong hindi ko ugali maggamit ng ibang tao. Sungit-sungit. Di naman siyang kausap. Daig pang alulod kung makasahod sa usapan ng iba. Pogi nga, suplado naman. Albularyo daw. Baka siya yung fake. Dr. Kwak-Kwak. Ano? Narinig ko yon. Abay, di mabutit narinig mo para hindi ko na uulitin. Hindi ako Dr. Kwak-Kwak. Bawiin mo yung sinabi mo, kundi... Na ano, fake? Dr. Kwak-Kwak? Dr. Kwak... Isang beses pa nasabihan mo ko ng fake at Dr. Kwak-Kwak, hahalikan na talaga kita. Nahigit ko ang hininga ko nang biglang ilapit ng lalaking yun ang mukha niya sa akin. Alam ko naman na hindi niya iyon itutuloy at tinatakot lang niya ako na hahalikan. Kitang-kita ko sa pagkapiko niya sa akin, pero hindi ako nagpatinag. Lumaban ako at ngumisi lang habang siya ay halos magbuhol ang mga kilay. Hanggang sa bumanda sa gilid ang mata ko at nakita si Bruno. Ang taong grasa na may problema sa pag-iisip at gumagala lang doon sa bayan. Bago ko pa mahulaan ang gagawin nito, napasigaw ang lahat habang kami ng lalaki ay nanlaki ang mga mata nang itulak siya ni Bruno. Naglapat ang mga labi namin, Madam Venus. Nahalikan ako ng lalaking ito. Kiss na sila. Ano ba? Oh my God. Nagkiss sila! Nagkiss sila! Good job, Bruno! Sorry, miss. Tinulak lang ako. Uy, kuya! Sandali! Uy! Hintayin mo ako! Nagkiss sila! Nagkiss sila! Bruno! Bumalik ka dito! Away ko ni Elena! Lagot! Tago na si Bruno! Tago na! Nang makaubos ako ng paninda agad akong pumunta sa karinderya ng tita Lotlot ko. Pinilit kong kumilos ng normal. Kahit na hanggang ngayon para pa rin akong hibang matapos sa mga nangyari. Nang umalis ang damuhong lalaking yon, inulan ako ng tukso ng mga kasama kong tindera sa paligid. May nakapagsabi sa akin na anak daw yun ni Manang Adelfa. Hindi ko magawang magalit sa kanya dahil alam ko naman na hindi rin niya ginusto yun. Naupo ako sa harap ng isang bakanting mesa sa labas ng karinderya. Tulala, habang paulit-ulit na nagre-replay sa isip ko ang nangyari. Hindi ko maiwasang makaramdam ng kitig at lihim na napangiti. Nararamdaman ko pa kasi ang halik niya hanggang sa mga sandaling yun. Hoy! Ay bakit ka nakatulala dyan? Po? Wala po. Aba, hindi mo ako maluloko. Kilala kitang bata ka. May nangyari ano? Ha? Wala po. Kita ko ikaw! Tsaka, Lester, kita ko kayo! Nagkikiss kayo! Ano? He? Sino ba may kasalanan? Ikaw, lagot ka talaga sa akin eh. Hindi niya ako inalikan ng sadya. Ito kasi si Bruno eh. Tinulak si Lester. Ayan, nahalikan tuloy ako. Sira! Siya yung chinika ko sa'yo na dating albularyong pogi, pero suplado. Dati? Bakit dati? Hindi na siya nanggagamot ngayon? Hindi na. Ang alam ko, mula nang mamatay ang asawa niya ay tumigil na siya. Galit sa mundo yon. Ay basta, may kwento yon kaya huminto siya. At saka, kung bakit ganun siya kasuplado. Kinawawa rin kasi sila noon, lalo yung asawa niya. Talaga po? Ano ho nangyari? Ako, wag na nating pag-usapan yan. At malulungkot ka lang sa pinagdaanan nila. Babalik nga tayo sa nangyari kanina. Bakit nauwi sa paghalik niya sa'yo ang nangyari? Ano bang pinagtalunan ninyo? Kinuwento ko ang nangyari from beginning to end. Walang labis, walang kulang.
Bibigyan ko talaga ng full bath at body massage itong si Bruno eh. Aba, mukhang siya pang nakahanap ng love life mo. Kasi naman first kiss ko yun. Alam mo, pagpasensyahan mo na yang si Lester. Masungit lang talaga siya pero mabait yun. Magaling na albularyo yun. Alam mo ba, isa siya sa nakapatay doon sa aswang na Ano po yun? napatay niya ang isa sa 2 aswang na pumatay sa buong pamilya mo. Po? Kung ganun, nakita niyo yung isa pang aswang? Maaari. Saan nakatira si Lester? Ng mga oras na yon habang nagkakwento ako kay Tita Lotlot ng mga nangyari, ganoon din pala si Lester sa kanyang pinsan. Ayon sa napag-alaman ko, pagdating daw sa bahay hindi na siya mapakali. Kahit siya nagulat sa nangyari. Oh, ngayon tulala ka dyan. Okay lang kaya siya? Teka, sino ba yung tumulak sa akin? Sino pa? Di si Bruno, yung taong grasa. May pagkapilyo rin yung isang yun eh. Ikaw naman kasi nilapit mo yung mukha mo eh. Balak mo talaga siyang alikan? Siyempre hindi. Tinatakot ko lang dahil napikon ako sa sinabi niya. Ikaw naman kasi, sinita mo pa. Paano kung nagsasabi naman siya ng totoo? Paano kung galing nga kay Tita Adele pa yung langis na yun? At lolo talaga niya si Lolo Ben? Nagsasawa na kasi ako sa mga gumagamit ng pangalan ni nanay na nagbebenta ng mga fake na langis. Malay ko ba? Baka isa siya doon. Teka, ano bang pangalan ng babae? Di ko kilala sa pangalan eh. Pero madalas ko siyang nakikita doon sa palengke tsaka doon sa karinderya ni Aling Lotlot. Babalikan ko siya bukas. Kailangan kong humingi ng maayos sa paumanin. Magdala ka ng bulaklak o kaya prutas. O kahit anong sa tingin mo magugustuhan niya. Sa tingin mo, ano kaya magandang dalhin? Hindi naman siya yung tipong materyosa eh. Simple siya pero maganda. Siya yung tipo ng babae na kahit anong ibigay mo, magugustuhan niya. Talaga? Paano ka nakakasiguro? Basta magtiwala ka sa akin. Kabisado ko na ang bawat kiliti ng mga babae. Palibasa, babaero ka. Uy, grabe ka ha. Hindi ha. Sige, pag-iisipan ko kung ano ibibigay ko. Nang gabing yon matapos ko magtinda ng langis sa umaga, pagdating ng hapon ay sumama ako sa mga kaibigan ko. Birthday kasi ng isa naming tropa at naimbitahan kami sa bahay nila. 2 bayan ang layo mula doon sa amin. Mag-aalas 11 na ng gabi nang magkayayaan kaming umuwi. Nakainom ako pero tikim lang. Mahina rin kasi ang katawan ko sa alcohol kaya hindi ako masyadong umiinom. Pagdating ng jeep na sinakyan ko sa bayan, bumaba na ako at nag-abang ako ng tricycle. Lumipas ang 10 minuto pero wala nang halos bumabiyahe. Hanggang sa mapatingala ako nang biglang kumulog ng malakas at kumislap ang liwanag sa langit. Kasunod nito ay umihip ang malamig na hangin. Ano ba yan? Wala nang masakyan na tricycle. Makapaglakad na nga lang. Baka abutan pa ako ng ulan eh. Kung kailan naman kailangan, saka naman ako naloba. Ay, pusa mong basa! Naku, Muning! Nanggigigil ako sa'yo ah. Ikaw ang papatay sa akin sa nervyos eh.
Ako ay may lobo, lumipad sa langit. Di ko na nakita, pumutok na pala. Sayang ang pera ko, pambili ng... Huh? Sino yun? Diyos ko, ang tunog na yun. Sa akin ka rin pala babagsak. Pinagod mo pa ako. Aswang! Matapos kong marinig ang malakas na sigaw ng babae na sinundan ng angil ng aswang, parang may sariling buhay ang ulo ko na kusang lumingon sa loob ng maraming puno. Hindi ko alam kung nananadya ang tadhana dahil naroon sa ilalim ng puno, kung saan tumatama ang liwanag mula sa sinag ng bilog na buwan. Nasaksihan ko ang isang nilalang na nilalapa ang katawan ng isang babae. Ganun na lang ang kilabot na naramdaman ko nang lumingon ito sa akin at nakita ko ang nakakatakot niyang mukha. Nanginginig ang mga kamay ko. Biglang bumalik sa isip ko ang madilim na bahagi sa buhay ko. Natakpan ko ng mariin ang tenga ko nang muli kong marinig sa isip ko ang malakas na sigaw at iyak ng pamilya ko. Sa isang iglap ay naging sariwa ulit sa alaala ko ang mga naganap. Kasabay ng pagbagsak ng mga luha ko. Para akong pinako sa kinatatayuan ko, Madam Venus. Natulala na lang ako na dapat sana tumatakbo na ako. Bigla kong hindi maigalaw ang buong katawan ko hanggang sa parang may gumising sa ulirat ko. Takbo, Elena! Tumakbo ka na! Walang pwedeng makaalam ng tungkol sa akin. Tulong! Bumalik ka dito, babae ka! Tulungan niyo ako! Tulong! Nang sa wakas ay nagawa kong igalaw ang katawan ko, mabilis akong tumakbo. Walang lingon-lingon. Para akong hinahabol ng kamatayan ng mga sandaling yun. Kasabay nito ay ang pagbuhos naman ng malakas na ulan. Habang tumatakbo ako, bigla akong nadapa dahil naging madulas na ang daan dahil sa maputik na kalsada. Nanginginig ako dahil sa lamig na bunga ng ulan at takot. Nang lumingon ako, nakita kong malapit na akong abutan ng aswang. Kaya, kahit nanginginig na rin ang mga tuhod ko, pilit akong tumayo at tumakbo. Dahil sa sobrang taranta, hindi ko na malaya na pumasok na pala ako sa kakahuyan. Panginoon, iligtas niyo po ako, parang awa niyo na. Wala ka nang mapupuntahan. Tulungan niyo ako! Huli ka! Sa ilalim ng malakas na buhos ng ulan, nagulat na lang ako nang bumagsak ako sa lupa. Matapos may sumipa sa akin mula sa likod. Nang humarap ako, doon ako napasigaw ng malakas matapos bumungad sa harap ko ang mukha ng aswang. Halimaw ang eksaktong salita na magagamit ko para ilarawan sa salita ang itsura nito. Wala akong makitang bakas ng pagiging tao. Kinablot niya ako sa kwelyo ng damit, sa kasapilitang tinayo at binangga ng malakas ang likod ko sa puno. Nagpumiglas ako, pero hindi ko magawang makawala mula sa kanya. Tulungan niyo ako! Alas mo lang dahil dadalhin mo sa hukay ang nakita mo. Pero bago ko punitin ang katawan mo, ipaparamdam ko unti-unti sa'yo ang sakit. Tama na! Hoy! Ha? Ah! Matapos ibaon ng aswang ang matalas at mahaba niyang kuko sa braso ko, biglang may lalaking dumating. Kinagupit niya ng malakas ang aswang gamit ang buntot pagi, kaya binitawan ako nito at mabilis na tumakas. Nanginginig ang katawan at hinang-hina na bumagsak ako sa lupa. Mabilis akong nilapitan ng lalaki. Naramdaman ko pa na natataranta siya na hinawi ang buhok kong nakatabing sa mukha ko. Pagkatapos ay narinig ko sa boses niya ang pag-aalala sa akin. Miss! Miss! Gising! Tulong. Bob! Bob! Tulungan mo ako dito, bilis! Ang lalaking humalik sa akin. Siya ang dumating at nagpalaya sa aswang. Ang kwento sa akin ni Bob, pagkatapos akong buhatin ni Lester, agad nila akong dinala sa kanilang bahay. May malay ako sa mga panahon na yon pero nagdedeliryo. Nanginginig ang buong katawan ko dahil sa lamig at epekto ng trauma ko. Iniga nila ako sa papag na kawayan. Habang si Bob ay mabilis na kumuha ng tuwalya
at pinunasan niya ako sa ulo. Si Lester naman ang sumunod na umalis at may kinuha. Pagbalik nito ay may dala na siyang damit na pampalit. Kuya, may sugat siya sa braso. Kunin mo sa kubo sa likod ang mga gamit ko. Gagamutin ko siya. Oh, Miss, naririnig mo ba ako? Ilalamig ako. Sorry, kailangan kong palitan ang damit mo. Nag-iisa tong bahay dito sa lugar na to eh. At dalawa lang kaming lalaking nakatira dito. Wala akong matatawag na kapitbahay para magpalit sa'yo ng damit. Pero kung magtitiwala ka sa akin, ipinapangako ko sa'yo na safe ka sa akin. Okay. Pero kung kaya mong kumilos, aalalayan lang kita. Sinikap kong bumangon kahit na nangangatog ang katawan ko. Nakita ko naman na tumalikod si Lester. Uhubarin ko na sana ang blouse ko. Bigla kong dumaing ng malakas nang maramdaman ko ang sakit sa sugat ko. Yung sugat ko masakit. Sige, ako na. Sige na, bihisan mo na ako. Nahiya ka pa. Nahalikan mo na nga ako eh. Oh, joke lang yun ah. Baka mapikon ka na naman. O sige, kuya, nandito na yung... dyan ka lang muna! Huwag kang pumasok! May babae. Pinatay siya ng aswang Saan? sa loob ng kakahuyan. Sa parte ng daan kung saan sira ang ilaw sa poste. Dito lang sa bungad. Sinunod niya ang sinabi ko. Inalalayan niya ako magbihis pero halos hindi bumababa ang tingin niya sa katawan ko. Sa kabila ng kalagayan ko noong mga panahon na yon, gusto kong matawa sa kanyang itsura. Para itong robot na tuwid ang leeg. Pagkatapos ay pinusuot niya sa akin ang isang bestida. Nang makapagbihis na rin ako sa wakas, binuhat niya ulit ako at dinala sa isang kwarto. Doon niya ginamot ang sugat ko hanggang sa hindi ko namalayan na nakatulog na ako. Panaginip lang. Nasaan ako? Okay ka lang? Oo. Nanaginip lang ako ng masama. Yung aswang nakita ko. Ang panaginip ko tungkol sa pamilya ko ang nagpagising sa akin. Sinubukan kong bumangon nang makilala ang lalaking pumasok sa kwarto ko. Bigla kong napatungo nang may bumagsak na bimpo sa hita ko. Doon ko lang din napansin na iba na ang damit ko. Nang tumingin ako sa braso ko ay may gasa na nakatapal doon. Saglit akong nag-isip hanggang sa unti-unti kong naalala ang mga nangyari bago ako mawala ng malay. Nilagnat ka ng mataas kagabi. Pagkatapos mo makatulog habang ginagamot ko ang sugat mo. Yung aswang. Wala. Nakatakas. Na-report ko na kay Kapitan ang nangyari kagabi. Sinabi ko na rin sa kanila yung tungkol sa nakita mong biktima. Pinuntahan nila ang lugar kung saan mo nakita yung babae. Pero wala naman silang nakitang bangkay doon. Ano? Paano nangyari yun? Kitang-kita ko kagabi na nilalapan ng aswang katawan ng babae. Pero may napabalitang nawawalang babae. Taga roon sa kabilang bayan. Baka siya yun. Yung mukha ng aswang lang ang malinaw na nakita ko. Yung mukha ng babae, hindi eh. Dahil nakahiga na siya sa lupa at madilim ang paligid. Hindi ko pa nga pala na ipapakilala ng pormal ang sarili ko. Ako si Lester. Ako naman si Elena. Magpahinga ka lang muna dyan. Dadalhan na lang kita ng pagkain. Lester, pwede niyo bang puntahan yung tita ko? Si Lotlot, yung may-ari ng karinderya sa bayan. Tita mo pala siya? Sige. Ipapatawag ko kay Bob. Pero hindi ka pwedeng umuwi. Dumito ka muna para maobserbahan kita. Kailangang makasiguro tayo na hindi yan maiimpeksyon. Lalo na't nilagnat ka. Sige, salamat ha. At isa pa, may tatanong lang ako. Sige, ano yon? Yung pamilya ng anak ni Lolo Ben,
Yung mag-anak na pinatay. Ang sabi ni Tita Lotlot sa akin, ikaw daw ang nakapatay doon sa isa. Oo. Ako nga, bakit? Yung isa pang aswang na kasama niya, yung nakatakas, nakita mo bang mukha? Oo. Pero hindi ko na masyadong maalala ngayon ang detalyado eh. 10 taon na rin ang lumipas mula noon. Bukod doon, marami nang nangyari sa buhay ko sa nakalipas na panahon. Nawala na doon ang isip ko. Bakit? Itatanong ko lang sana kung may balita ka kung nasaan yung isang aswang na nakatakas. Wala eh. Pagkatapos ng gabing yun, nawala siyang parang bula. Bakit mo na itanong? Kilala mo ba yung mga biktima? Ako yung panganay na anak. Ang nag-iisang nakaligtas ng gabing yon. Ikaw pala yun? Alam kong matagal na mula nang nangyari yon. Pero nakikiramay ako sa nangyari. Natutuwa akong makita na buhay ka at maayos. Salamat. Salamat din sa tulong mo sa pamilya ko nung gabing yon. 2 beses mo na kami tinutulungan. Lumalaki pala ang utang ko sa iyo eh. Huwag mong isipin yun. Ang mahalaga ngayon ay gumaling ka. Sandali lang. Ikukuha kita ng pagkain. Okay, thank you. Para sa'yo. Okay. Salamat. Pero para saan to? Ano kasi? Peace offering. Dun sa nangyari kahapon sa palengke. Pasensya ka na. Aaminin ko, medyo mainit ang ulo ko kahapon. Hindi ko naman talaga balak na halikan ka. Tinatakot lang kita. Ay, kinalimutan ko na nga pinaalala mo pa. Hoy! For your information, ninakaw mo lang naman yung first kiss ko na dapat sana para sa unang magiging boyfriend ko. Oh, lagot ka, kuya. Panagutan mo si Elena. Hey! Sorry talaga. Huwag ka na mag-sorry. Di mo naman kasalanan eh. Nakita ko yung ginawa ni Bruno. Pero tatanggapin ko tong bulaklak. Ang ganda eh. Ngayon lang may nagbigay sa akin ng flowers. Salamat. Walang anuman. Sige, kain ka na.
Matapos kumain ng agahan ay umalis na si Bob at pumunta sa bayan. Habang kami ni Lester ay naiwan doon sa bahay niya. Nang maboard ako ay bumangon at bumaba ako ng kama. Pagkatapos ay may kinuha ako sa bag ko. Ang bote ng lingis at isang maliit na booklet. Lalabas na sana ako nang matigilan ako matapos mapansin ang larawan sa ibabaw ng cabinet. Si Lester at may kasamang babae. Nakaputing dress ang babae at may belo sa buhok. Siya siguro ang asawa niya na minsan na rin nabanggit sa akin ni tita. Ilang sandali pa ay lumabas ako ng kwarto pero wala doon sa sala si Lester. Dahil medyo nahihilo pa ako, umalalay ako sa pader habang hinahanap ko siya. Pagdating ko sa bakuran, naabutan ko siyang nagsasalansa ng mga halamang gamot. Lester, Oh, bakit bumangon ka? Kumusta ng pakiramdam mo? medyo hilo pa. Pero kaya ko na maglakad. Nabagot ako sa loob eh. Hindi ka pa masyadong magaling. Halika. Maupo ka muna dito. Bibigay din ako sa'yo. Oh, kunin mo. Napatingin siya sa mukha ko nang iabot ko ang isang bote ng langis. Kumunot ang noo niya gaya ng reaksyon niya noong araw na unang beses kaming nagkakilala. Tumawa lang ako. Saka ko nilagay yon sa kamay niya. Pagkatapos ay kumuha ako ng ilang piraso ng halamang gamot, asin, bawang, isang tuyong sanga at ugat ng halaman. Saka ko yun inilapag sa mesa na nasa kanyang harapan. Yang mga yan ang nakahalo diyan sa laman ng boteng hawak mo. Tapos may orasyon gamit ang dasal na to. Totoo to? Oo nga. Astig to ah! Ito yung binibenta mo dun sa palengke? Oo. Sabi ko naman sa'yo talagang mabisa yan eh. Amin niya itak mo. Kapag binuhos mo to dyan sa talim at ginamit mo to sa mga aswang, lalo na kapag natamaan mo sa dibdib, hihinto agad sa pagtibok ang puso nila at tuluyang mamamatay. Kapag naman hindi mo sila napuruhan at nasugatan mo lang, di nagagaling yung sugat nila hanggang sa mabulok yun. Talaga? Hindi ka nagjo-joke? Mamatay man. Tapos kukuluyan kapag may panganib sa paligid mo. Sinong gumawa nitong langis? Ako. Itinuro sa akin ng lolo ko. Yung iba naman eh, totoo naman, kinuha ko yung kay Manang Adelphi. Kilala mo ba yon? Natural. Naanay ko yun eh. Ah, kaya ka pala nag-react ng ganun eh. Close kami ng nanay mo, no? Gusto kanyang ipakilala sa akin. Para daw mahawaan ka ng positive energy ko. Kasi lagi ka daw galit sa mundo. Pasensya ka na kung pinagdudahan kita. Marami na kasing nagbebenta ng ganito. Galing daw kay nanay yung langis. Pero literal na langis lang ng nyug yun. Tapos kapag ibinibenta na, sasabihin nila na mabisa. Dahil ginagamit ang pangalan ni nanay at dahil peke, syempre ang pangalan niyang nasisira. Totoo naman yun. Kaya nga minsan ang tumal ang benta ko eh. O kaya walang kita. Buti na nga lang nandiyan si Tita Lotot ko kapag hindi ako nagbebenta ng langis. Ako nagsusupervise sa kainan niya. Habang nagkukwentuhan kami, lumamig ang hangin. Kaya nilamig na naman ako. Hanggang sa unti-unti kong naramdaman na bumabalik Mainit ka na naman. Halika, bumalik ka na sa loob para malagyan ko ulit ng malamig na bimpo sa noo. Hayaan mo, kapag gumaling ako, babawi ako sa iyo. Huwag mo nang isipin yun. Halika na, balik na tayo sa loob. Okay. Nang hapon na yon ay dumating si Tita Lotlot. Naiyak pa siya nang makita niya ako. Pagkatapos ay niyakap niya ako ng matagal. Sobrang pag-aalala raw niya nang hindi ako umuwi kagabi at hindi niya makontak ang phone ko. Dahil nabasa ito ng ulan, nasira yon at ayaw mag-charge. Nang dumating si Bob sa karinderya, agad niyang sinabi kay tita ang nangyari. Natataranta, naiiwan niya daw dapat ang tindahan para tumakbo sa bahay ni Lester. Pero pinakalma naman siya ni Bob at sinabing nasa maayos na kalagayan ako. Pinapunta na lang daw siya doon nang humupa na ang tao sa tindahan.
Matapos naming mag-usap doon sa kwarto ay lumabas si tita at kinausap si Lester. Lester, ay maraming salamat sa pagliligtas mo sa pamangkin ko. Utang ko sa iyo ang buhay niya. Wala po yun. Buti nga ho at dito siya nagawin nung gabing yun. Siya po palang anak na nakaligtas sa pagpatay ng 2 aswang sa pamilya ng anak ni Lolo Ben? Oo, kapatid ko yun. Mabuti na nga lang at nakatakbo pa siya. Kung hindi mo na itatanong, malaking takot niya sa mga aswang. Lahat naman siguro tayo. Pero mas lalo siya. Malaki ang trauma niya sa aswang. Makarinig lang siya ng tunog na gaya ng aswang. Nangangatog na siya. Naninigas ang buong katawan niya. Hanggang ngayon po, hindi ko alam ang eksaktong nangyari nung gabing yun bago kami dumating. Paano nakaligtas si Elena mula sa 2 aswang? Wala si Elena nung gabing sumalakay ang 2 aswang. Binisita niyang lolo niya at ginabi ng uwi. Malayo pa lang daw ay naririnig niya na ang sigawan at iyakan mula sa bahay nila. Pagdating sa bakuran nila, naabutan niyang buhay pa ang tatay niya. Dala ang itak. Susugo daw dapat siya. Pero pinigilan siya ng tatay niya. Pilit siyang pinaalis doon. Ayaw sana niya hanggang sa dumating ang ilang kapitbahay nila at sa pilitan siyang inilayo at itinago. Pero mula dun sa pinagtataguan niya, nakita ni Elena kung paano katayin ng 2 demonyong yun ang pamilya niya. Mula noon, nagdulot sa kanya ng matinding trauma ang gabing yun. Bakit ba sila pinaslang ng aswang? Bilang ganti sa tatay ko. Maraming aswang at mga engkanto na nakalaban ng tatay ko sa buong buhay niya bilang albularyo. Napakaingat niya sa amin. Sadya at tiniis niyang lumayo sa amin at nanirahan sa bundok para hindi kami madamay. Para bigyan kami ng normal na buhay at hindi kami ang balikan ng mga aswang. Pero nalaman pa rin ng kalaban niya ang tungkol sa isa sa kanyang mga anak. At doon na nga nangyari ang pagpatay. Saan niyo po itinago si Elena noon? Sa isang kapatid ko sa Baguio. Bumalik lamang siya dito 2 taon ang nakakalipas. Dahil palagi daw niyang napapanaginipan ng lolo niya, pati ang pamilya niya. Baka daw gusto siyang pabalikin dito at may ipagawa sa kanya. Kaya kahit takot, umuwi pa rin siya. Bigla akong nainggit sa kanya, Aling Lotlot. Napakatapang ni Elena. Sa kabila ng trahedyang nangyari sa kanya, napaka-positibo niya. Palaging nakangiti at masaya. Hanggang ngayon ba ay dinadala mo pa rin ang nangyari kay Jedy? Huwag na po nating pag-usapan yun. Tita, balikan niyo ako dito bukas ha. Baka maayos ng pakiramdam ko. Oo, sige. Mabuti na rin na dumito ka muna para masiguro kung naligtas ka. Nakilala ka ng aswang na humabol sa'yo. Mainam na nandito si Lester. Opo, huwag din po kayo magpagabi sa karinderya. Huwag kayong mag-alala, Aling Lotlot. Ako muna bahala dito kay Elena. Sa balahibo ko. May aswang. Elena, ang akala ko... Shh!
May aswang. Kumukulo ang langis. Halos sabay kaming tumayo. Lumapit siya sa akin at halos sabay lumingon sa bintana sa kusina. Ang disenyo nito ay parang rehas na gawa sa kawayan at natatabingan lang ng maikling kurtina. Kaya naman kitang-kita namin ang anino ng aswang nang dumaan ito. Salamat sa maliwanag na ilaw sa labas. Inawakan ni Lester ang kamay ko at umatras kami palayo sa bintana. Pagkatapos ay kinuha nito ang itak. Na may maalala ko, ay nagmamadali akong bumalik sa kwarto. Pagkatapos ay kinuha ko ang bag ko hanggang sa... Lumayas ka dito sa pamamahay ko! Ah! Nang sumigaw si Lester ay nagawang buksan ng aswang ang bintana mula sa labas. Gawa lang kasi yun sa kahoy kaya madali itong nasira. Sinubukan niya akong hablutin pero mabilis akong nakatakas. Mabilis din kumilo si Lester at binato niya ito ng asin. Saka ko sinabuyan ng dala kong langis. Malakas na sumigaw ang aswang at nagmamadaling tumakas. Nang sumilip kami sa bintana, nakita namin na pumasok ito sa kakahuyan. Ayos ka lang? Oo, sabi sa'yo mabisa tong langis ko. Tingnan mo, tumakbo siya. Dahil dyan, akin na lang to. Pero Lester, uwi na ako kapag maliwanag na ha. Nasundan ako ng aswang dito. Ayoko madamay kayo. Bibigyan na lang kita nitong langis kapag nagkita tayo sa bayan. Pero mas malalagay sa peligro ang buhay mo kapag umalis ka dito. May protection naman talaga akong kwintas. Binigay sa akin ni Lolo yon. Lagi kong suot yun. Nung nandun ako sa bahay ng kaibigan ko nung gabing hinabol ako ng aswang, napatid yung tali kaya inalis ko at nilagay ko sa bag ko. Kapag minamalas ka naman din, tsaka ako natsyempohan. Ibibigay ko sa yung numero ko. Tawagan mo ako agad kapag kailangan mo ng tulong ko. Sige, salamat. Huwag ka mag-alala. Sa umaga naman maraming tao nakapaligid sa akin. Tsaka bago pa makalapit ang aswang, alam ko na agad kapag kumulo yung langis ko. Sige. Basta kung kailangan mo ako, alam mo na kung saan ako tatawa. Oy, kuya! Pagkatapos mong kumain, bili ka ng langis ko ha. 2 bote na lang to oh. Pwede mo to ipahid kapag naimpacho ka. Hi, Elena. Naku, eto na naman tong majonda na to. Oy, Mang Danny, kumusta po? Mukhang lasing kayo ah. Tirik na tirik pang araw pero amoy chiko na kaagad. Ganito na lang. Bili nyo na tong 2 bote ng langis ko. Aba, binili ko ba yung 2 bote? Papayag ka bang sumama sa akin para makipag-date? Ay, wag na lang pala. Sige na, pumasok ka na doon. Kumain ka na lang. Ikaw naman, oh. Napakasuplada mo. Oo, pero huwag kang mag-alala. Lagi ka pa rin namang maganda sa paningin ko eh. Alam mo ba akong sasagutin? Nick, naliligaw ka ba? Oo naman. Sorry, pero binabasted na kita. Uy, huwag ka naman ganyan. Halika, sumama ka sa akin. Mag-uusap tayo. Teka lang, ayoko po. Walang magbabantay ng paninda ko. Ayoko. Siya si Mang Danny, ang kanang kamay ni Mang Badong, kapitan ng baryo namin. Higit 45 anyos na pero binata pa. Kilalang siga at manyakis. Lahat basta nakapalda kahit poste papatusin. Matagal na akong kinukulit nito na sagutin ko raw siya kahit ilang beses ko na siyang binabasted.
Nakaramdam na ako ng inis sa kanya nang bigla kong hinawakan ito sa braso at pilit na hinila. Sige na. Magdani, bitawan niyo ho ako, ha? Tita! Tita Lotlot! Sumama ka na sabi. Ano ba? Teka lang. Aba, Daddy, saan mo dadalhin ang pamangking ko? Aling lot-lot naman eh. Kakausapin ko lang. Ayoko nga sabi eh. Ayaw nga daw niya, di ba? Bakit mo pinipilit yung babae? Lester? Nagulat ako nang biglang hawakan ni Lester ang kamay ni Mang Danny. Nakita ko na mariin ang pagkahawak nito sa kanya, kaya napilitan siyang bitawan ako. Patulak na binitawan din ni Lester ang kamay ng lalaki, kaya halos mawalan nito ng balanse at mapaupo. Pagkatapos hinarang niya ang sarili niya mula sa akin. Nang tiningnan ko siya, hindi na maipinta ang mukha nito sa galit. Pinukol ng masamang tingin ni Mang Danny si Lester at maangas na hinarap. Magkasing tangkad ang dalawa, pero medyo lamang sa muscles at abs si Lester. Bakit ka nakikialam, ha? Hoy, laos na albularyo. Ha? Akala mo kung sino ka maangas, ha? Wala kang may pagmamalaki sa akin, ha? Lasing ka na. Umuwi ka na. Dahil baka hindi kita matansya. Huwag mo kong tuturuan ang gagawin ko, ha? Linahali ka dito. Bitiwan mo ako. Ayoko nga sumama sa'yo eh. Sinabi ng bitiwan mo siya! Harassment na tong ginagawa mo! Wala akong pakialam. Alam, matapang ka, ha? Lalabanan mo ako, ha? Oo! Halika dito! Ba? Anong palagay mo sa sarili mo? Batas dito? Ha? Hoy! Tuta ka lang ng kapitan dito. Tapos akala mo kung sino kang makaasta sa mga tao dito? Butarantado ka. Ha? Hep, hep! Hoy, huminahon kayo! Lester, tama na. Magdani, tama na. Lumayas ka na. Sa galit ni Lester, kinablot niya ito sa kwelyo. Ganon din ang ginawa sa kanya ni Mang Danny. Galit na nagsukatan ng tingin ng dalawang lalaki. Muntik nang sapakin ni Lester ito pero agad na umawat si Tita Lotlot at iba pang naroon. Sa kapilit na pinaghiwalay ng mga kalalakihan na naroon. Kasabay nito ay ang pagdating ni Kapitan Badong. Danilo, narito ka lang pala. Ano bang nangyayari dito? Magandang tanghali po, Kapitan. Etong asistantin nyo eh. Mukhang nakainom. Binabastos si Elena. Siya pang matapang. Ganun ba? Ako nang humihingi ng pasensya. Nagbibiro lang siya. Dali, tama na. Ang aga-aga pa pero lasing ka na. Umuwi ka na. Oo po, Kapitan. Ikaw, may araw ka rin sa akin. Sige, tingnan natin. Manyak. Kapitan, may balita na po ba dun sa babaeng nawawala ng 3 buwan? Ay, nakakalungkot pero wala pa rin. Hindi kaya siya yung nakita ni Elena na nilapan ng aswang? Lester, iho. Wala nang aswang dito sa baryo natin. Buhay pa ang lolo ni Elena nung huling may makasagupa tayong aswang. Baka naman namamalikmata ka lang, iha. Hindi po. Totoo yun nakita ko. Hinabol pa nga ako eh. Nakita ko rin mismo. Hinagupit ko pa ng buntot pagi. Ewan ko pero wala naman kami nakita. Rumonda ng mga pulis at tanod natin. Wala naman silang nakita. Baka umalis na. Sana nga po. Lester, ang mga langis tingnan mo. May aswang sa paligid. Nanlaki ang mata ko ng pagtingin ko sa mga langis ay kumukulo ang mga ito. Agad ako nakaramdam ng takot. Hindi naman kami nag-ingay o nataranta. Pasimple kaming tumingin sa paligid at tinignan ng isa-isa ang mga tao doon. Maging ang mga kumakain sa loob ng karinderiya. Pero wala naman kaming nakitang kakaiba sa kilos. Hanggang sa magulat kami nang biglang pumutok ang bote at nabasag. Mukhang totoo ang sinabi mo. Hayaan mo. Magpaparonda na ulit ako sa mga tanod mamayang gabi. Salamat po, Kapitan.
Nang makaalis si Kapitan ay bumalik na rin sa loob ng karinderya si Tita Lotlot. Napakamot na lang ako nang makita ang langis na kumalat sa mesa, kasama na ang laman nitong mga tuyot na sanga ng puno at halamang gamot. Marahas akong bumuntong hininga at napailing. Pagkatapos ay sinimulang linisin ang mga kumalat na basag na piraso ng bote. Napatingin pa ako kay Lester nang tulungan niya ako. Tulungan na kita. Salamat. Hay, pera na nabasag pa. Malas talaga sa negosyo yung matandang yun. Kapag lumalapit sa akin yun, lagi ako nalulugi. Malakas ba agad ang kulo ng langis? Ewan ko. Nakita ko na lang na kumukulo yung langis sa 2 bote. Pero hindi na yun ang importante. Lugi ako ng 160. Babayaran ko na lang. Mas mabuti pa na umuwi ka na. Hindi ka ba nag-aalala? Nasa paligid lang natin ang aswang. Ibig sabihin, sinusundan ka niya. Maliwanag pa naman eh. Tsaka hindi naman yung basta makakalapit lalo hawakan ako. May suot akong anting-anting. Huwag na huwag kang maglalakad mag-isa, ha? Baka mamaya, hindi ka nga mapatay ng aswang. Pero baka hablutin ka lang ng siraulong Dani na yon. Oo na nga eh. Pagkatapos nito, ihahatid na kita sa inyo. Teka, kakain muna tayo. Halika, libre kita. Total, niligtas mo ako sa manyakis na yon. Kapag binastos ka ulit nun, takutin mo. Sabihin mo, may boyfriend ka na. Ha? Eh sino naman ang ipapakilala ko? Ako! Uy, in love ka na sa akin oh. Siguro, na-fall ka nung nag-kiss tayo sa palengke. Hindi ah! Kunwari nga lang. Huwag kang ang feeling. Sos, ang suplado na naman ni Manong. Kunwari ka pa. Pero sige, sabi mo yan ha. Isasampal ko sa fastlock ng madyondang yun na jowa kita. So, ibig sabihin, months na rin natin 2024? Yee! Ay, ang kulit mo talaga. Oo na. Sige na. Pagkatapos namin kumain ay tinotoo ni Lester ang sinabi niya. Talagang hinatid niya ako sa bahay namin. Pagkatapos ay mahigpit ang bili na huwag na akong lumabas. Ang kwento niya pagbalik niya sa bayan ay saktong bumaba si Bob mula sa jeep kaya sabay na silang naglakad pa uwi. Kuya, umamin ka nga sa akin. Namiss mo si Elena, no? Anong lamis? Katatapos ko lang ikwento sa iyo yung nangyari kanina. Di yun. Ang ibig kong sabihin, yung bang presence niya sa bahay? Oh, huwag kang mag-deny. Akala mo hindi ko nahalata. Mula nang umuwi siya sa kanila, palagi kang nasa bayan. Kahit wala kang pupuntahan o bibilin. Nandun ka, umaaligid kay Elena. Hindi mo naman ugali na kumain sa karinderya nila, no? Pero palagi kang nagyayaya doon. Concern lang ako, Bob. Naikwento sa akin ni Aling Lotlot ang pinagdaanan niya. Hindi na nga, sabi mo eh. Pero kung nararamdaman mo na gusto mo na siya, huwag mo nang pigilan pa kuyang nararamdaman mo. 3 years nang patay sa Ate Jenny. Kailangan mo rin na ang makakasama sa buhay. Pagmahal ka ulit. Yan si Elena. Alam ko naman eh. Nakikita ko sa iyo na gustong-gusto mo siya. In love ka na sa kanya eh. Hindi ko alam kung tama itong nararamdaman ko. Hindi pa matagal mula nung nagkakilala kami. Pero aaminin ko, hindi ko lang maipakita. Pero masaya akong kasama siya. Nauunahan lang ako ng takot. Paano kung mangyari sa kanya yung nangyari kay Jenny? Hindi naman siguro, kuya. Hindi ko sinasabing mahina si Ate Jenny, ha. Pero sa tingin ko naman, kay Elena, malakas ang loob niya eh. Matapang. Sa kabila ng trauma niya, lumalaban siya. Magtapat ka na. Sige na, baka maunahan ka pa. Ang alam ko, si Ambit, yung kapitbahay nilang tropa natin, may gusto rin yung kay Elena. Maraming may gusto sa kanya at nagbabalak na ligawan siya eh. Bahala na. Mas importante sa akin ang kaligtasan niya. Umaaligid sa kanyang aswang. Hindi ko pa alam kung kaninong katauhan siya nagtatago. Tapos dumagdag pa yung Dani na yon.
Buti nga hindi sumugod nitong nakalipas na mga buwan yung aswang. Pagkatapos ng huling beses na sinubukan niyang pumasok sa bahay. Hindi nga sumusugod pero nagmamanman naman. Binabantayan ang kilos niya. Ang hirap naman ng ganito. Hindi mo alam kung sino ang kalaban. Kaya kailangang alerto lagi tayo. Si Elena, kailangang bantayan ko. Kinagabihan ng huling tingin ko sa oras ay 15 minuto bago mag alas 12 ng hating gabi. Katatapos ko lang orasyonan ng mga langis na ginawa ko. Sinalin ko na ang mga ito sa kanya-kanyang bote habang sinasalansan ko ang mga ito sa ibabaw ng kabinet. Bigla akong natigilan nang may marinig na kumakaluskos sa labas ng bahay. Nakaramdam ako ng takot, lalo na't mag-isa ako ngayon sa bahay. Sa karinderya na natulog si tita ng gabing yon dahil may malakihang order sa kanila ng pansit, puto at lumpiang Shanghai na dadalhin sa munisipyo. Kailangan ay maaga silang magsimula ng pagluluto, kaya hindi na siya umuwi. Agad kong kinuha ang itak at isang bote ng lingis, saka muling nakiramdam. Sino yan? Di naman kumukulo ang mga langis ah. Ibig sabihin, walang aswang. Ha? Ano yan? Saan galing? Sino ka? Lagot ka sa aking babae ka. Ang tagal mo kong pinahirapan. Huwag kang lalapit! Sa halip na aswang, isang lalaking matangkad, nakaitim na damit mula ulo hanggang paa. Natatakpan ng bonnet ang ulo at mata lang ang nakalabas. Naintindihan ko ang sinabi niya pero hindi ko nakilala ang boses dahil sa telang nakatakip sa kanyang bibig. Mukhang sadya pang binago ito at ginagawang medyo malat at baritono ang boses niya. Gusto kong tawagan si Lester gaya ng bili niya sa akin. Pero sira ang cellphone ko at ang ginagamit kong phone ni tita ay dinala niya doon sa karinderya. Alam kong sa mga sandaling yon, wala akong ibang magiging sandigan kundi ang Diyos. Nang humakbang siya palapit sa akin, nang dahan-dahan ay tinutukan ko siya ng itak. Panginoon, bigyan mo ako ng lakas para lumaban. Ibababa ko na yan kung ako sa'yo. Masasaktan ka lang. Huwag ka sabi lalapit eh. Sino ka ba? Wala ka nang matatakbuhan. Hayop ka! Hindi mo ako kilala. Hindi ako kaya ng ibang babae dyan. Kaya kitang labanan. Talaga? Huli ka! Layabang ka pala. Sa wakas, matitikman na kita bago ka mamatay. Sinasabi ko na nga ba't at maganda ang tinatago mo. Mamamatay na muna ako bago mo ako Nang subukan kong tumakbo, mabilis niya ako naabutan. Kinablot ako sa buhok at hinila palapit. Pagkatapos ay sapilit ang hiniga sa sahig. Agad akong sinakyan ng lalaki at pinunit ang blouse ko. Kahit mata lang ang kita sa kanya, alam kong nakangisi siya habang tila hayok na nakatingin sa katawan kong lumantad sa kanya. Sinubukan kong hawakan ang bonnet niya pero nagawa niyang pigilan ng kamay ko. Bago pa siya magtagumpay ng masamang balak sa akin, bigla ko siyang tinuhod sa gitna ng mga hita niya, sabay suntok ng malakas. Sakit! Kulang pa yun sa'yo! Manyak! Hayop kang babae ka! Magdani? Ha? Demonyo ka! Manyakis! Magkikita tayo sa korteng hayop ka! Idedemanda kita! Kitang-kita ko ang gulat sa mata ng lalaki matapos kong banggitin ang pangalang yun. Sa gitna ng panlalaban ko, matapos ko siyang suntukin ng malakas, bigla lumabas ang totoong boses nito. Ngunit sa kabila ng narinig ko, hindi ko na naisip na alisin ang bonnet sa mukha niya dahil ang tanging nasa isip ko noong panahon na yon ay makatakas. Nang bumagsak siya sa akin ay inipon ko ang lakas ko para itulak siya palayo. Nang bumagsak siya sa gilid ko, saka ako nagmamadaling tumayo. Akma akong aakyat sa hagdan nang mahawakan niya ako sa paa. Sinipa ko ulit siya sa muka pero hindi niya ako binitawan.
Kaya kinuha ko ang alkohol na nasa gilid ng hagdan at binuhos ko yon sa mukha niya. Nang makita ko yung bukas na pinto sa may kusina, naisip kong tumakbo papunta doon para humingi ng tulong sa mga kapitbahay. Sinipa ko pa ng isang beses na malakas ang lalaki, saka ko siya tinalunan. Agad akong tumakbo papunta sa pinto, pero natigilan ako nang pumasok ang aswang. Ang mga nakasabit na pangontra sa pinto ay wala na. Doon ko napagtanto na magkasabwat ang lalaking ito at ang aswang. Tinanggal niya ang mga pangontra para makapasok ang aswang. Nang bumaba ang tingin nito sa katawan ko, bigla akong tinakpan ang sarili ko habang dahan-dahan na umaatras. Gusto ko sanang maranasan mo ang ligaya bago kita patayin. Pero matapang ka. Pinapahirapan mong kaibigan mo. Ang lakas ng loob niyang pumasok dito. Huwag mo nang pilitin na tumakas. Dahil wala ka nang pupuntahan. Wala kang laban sa amin. Hindi mo ako kilala. Hindi ko ugali magpatalo. Apo ka nga ni Ben. Matapang. Ano ba talaga kailangan nyo? Saan mo lang babaeng pinatay mo noong gabing yun? Iyan ang dahilan kaya ka narito sa sitwasyon na ito. Wala kang dapat nakita. Ang malaking pagkakamali mo ay huminto ka sa paglalakad at lumingon. Tumakbo ka na lang sana. Pipilang ako ng 3. Kapag hindi ka umalis dito, pagsisisihin mong tumapa ka sa bahay na to. Huwag mo kong takutin. 1, 2. Ayaw mo talaga, ah? 3! Malakas na sumigaw ang aswang nang bigla kong damputin ang isang balde na nasa tabi ko lang noon. Pagkatapos bigla ko yung binuhos sa kanya. Dahil ang laman nito ay walang iba kundi ang tubig na may nakababad na sanga at dahon ng kamangyan at makabuhay. Maraming asin at bawang. Kapag nadikit yun sa katawan ng aswang, parang asin ang epekto sa kanya. Nakita kong nalapnos ang balat nito. Agad akong tumakbo papunta sa hagdan. Nang sa kabila ng ginawa ko ay sinugod niya ako. Ang lalaking manyakis ay sinubukan kong hulihin pero sinipa ko ulit siya. Mabilis akong umakyat sa taas at tumakbo sa kwarto ko. Nilako ang pinto at ang mabigat kong kabinet na sa hindi ko alam na dahilan nagawa kong itulak at iharang. Buksan mo tong pinto. Kapag nahuli kita, lagot ka sa akin, babae ka! Huwag kang umiyak, Elena. Hindi ito ang tamang oras para panghinaan ka ng loob. Mag-isip ka. Buksan mo to! Sirain mo na yung pinto! Nataranta ako nang makita kong ginigiba nila ang bahay. Agad umikot ang tingin ko hanggang sa makita ko ang bintana. Sliding window kasi yun at gawa sa kapis shells. Wala akong ibang paraan kundi ang dumaan doon. Hinablot ko ang isang damit ko sa kama at kinagat ko yun. Pagkatapos nagmamadali akong sumampa sa bintana. Nanginginig ako sa takot na tumingin sa ibaba. Takot ako sa heights at medyo mataas ang tatalunin ko. Pero mas gusto kong tumalon at tiisin ang takot kaysa gahasain at katayin ng 2 demonyong yun. Napalingon ako nang marinig na nagawa ng sirain ng aswang ang lock ng pinto at bahagyang nausog nito ang kabinet. Sa ganong tagpo, napalingon ako sa labas ng bakuran at nakita ko na tumatakbo sina Lester at Bob. Naiyak ako nang makita si Lester. Hindi pa man din siya nakalalapit, pakiramdam ko ligtas na ako. Elena! Lester! Nandito yung aswang! Talon! Bilis! Elena! Tayo! Bilis! Nandyan na sila! Tumuloy siya sa bintana. Ang albularyo! Narito na rin siya! Baka alam meron talagang isang yan! Hindi na nadala! Mabilis akong bumangon. Bago pa ako makatayo ay nasa tabi ko na agad si Bob at Lester. Inalalayan nila ako at tumakbo kami palayo. Hanggang sa huminto ako nang makaramdam ng pagod. Hingal na napatingin ako sa kamay ko. Labis ang pangangatog ko. Doon ako tuluyang naiyak nang maalala ko ang nangyari. Niyakap ko ang sarili ko nang maalala ko na punit ang damit ko. Natingala ako kay Lester nang hawakan nito ang kamay ko. Saka hinaplos niya ako sa pisngi. Kinuha nito ang damit kong kinuha kanina. Saka tinulungan akong isuot yun. Huwag ka na matakot. Nandito na ako.
Isuot mo muna to. Si Mang Daddy, magkakampi sila ng aswang. Sinubukan niya pagsamantalahan ako. Ano? Talagang hayop ang lalaking yon. Yung aswang, kuya! Ang akala namin ay tumakas na ang aswang, kaya hindi na kami umalis sa harap ng isang bahay kung saan kami huminto. Doon ko kinuwento sa kanila ang lahat ng nangyari, hanggang sa mula sa gilid ng bahay kung saan may daan papasok ng gubat. Nagulat kami at mabilis na umatras na lumabas ang aswang at humarang sa daan. Tsak na sa likod ng bahay sila dumaan dahil lumabas ito mula sa kakahuyan. Matapang silang humarap sa aswang. Hawak ang kanilang armas, itakay babat sibat at buntot pagi kay Lester. Hinarangan nila ako tinago sa kanilang likod. Habang ako'y lumingon sa paligid at hinanap ang lalaking may kaboses ni Mang Danny. Nang lumingon ako sa likod ay nakita ko siyang malayo na habang tumatakbo ng mabilis papunta sa kabilang direksyon. Ibigay niyo sa akin ang babae. Hindi pa nasisira ang ulo ko para gawin yon! Gusto mo bang maulit sa kanyang nangyari sa asawa mo? Huwag mong isali si Jenny dito! Animal ka! Puro babae lang ang kaya mo! Sige, totalay matapang ka. Pagbibigyan kita. Sumugod ang aswang sa kanilang dalawa habang ako naman ay tumatakbo sa tabi. Nakita ko na nalapnos ang balat nito dahil sa tubig na ipinaligo ko sa kanya kanina. Samantala sa pagtakbo ng aswang palapit sa kanila, nakita ko ang tapang kay Lester. Hindi ito natinag. Hindi ko siya nakitaan ng takot. Sinalubong niya ang aswang ng sibat. Nahawakan pa ito ng aswang at nagawa siyang sipain. Naagaw dito ang sibat at tinangka itong itusok sa kanya. Pero maliksi ang kilos ni Lester at mabilis na nakaiwas. Nang si Bob naman ang sumugod, tinabig lang nito ang hawak niyang itak at sinakal siya ng mahigpit. Mabilis na kumilos si Lester at muling dinampot ang sibat at sumugod mula sa likod. Nakaiwas ang aswang saka humarap kay Lester. Doon na niya ito sinaksak at tinamaan sa tiyan. Tumakbo ako at dinampot ang itak. Saka ko yun binigay kay Bob na agad ding sinaksak sa likod ng aswang. Sinubukan itong sunggaban si Lester o kalmutin pero mabilis siya nakaiwas. Diniinan pa niya ng husto ang sibat sa katawan nito hanggang sa napaluhod ito ng tuluyan at bumagsak sa semento. Patay na yata. Elena, ayos ka lang? Ayos lang ako. Muntik na ako. Akala ko katapusan ko na. Bakit hindi mo ko tinawagan agad? Di ba sira yung phone ko? Tapos yung phone ni Tita Lotlot dala niya. Sa karinderya siya natulog ngayong gabi. Mabuti na lang tinawagan ako ni Ambet. Yung kapitbahay ninyo. Narinig nila na nagkakagulo sa inyo. Sakto, nandiyan na kami sa bayan. Kaya nakaabot kami. Salamat. Wala yun. Halika na sa loob ng bahay ninyo. Sasamahan ka namin na buong gabi. Ikwento mo yung nangyari. Tumawag ako sa barangay. Papunta na yung mga tanod. Ha? Kuya, Bakit? nawala yung aswang. Buhay pa! Ano? Pagdating ko sa kwartong dating tinulugan ko, maayos ang lahat. Wala bedsheets hanggang punda at kumot. Napansin ko na rin na bago na ang bintana nila. Wala dating kahoy ay stainless at ginawa na sa makapal na salamin yun. Hanggang sa may isa akong napansin, wala na ang picture nila ng asawa niya. Tuloy ka. Dito ka na lang ulit matulog. Kayo, Ako dito sa sala. Si Bob,
May kubo na siya sa likod. Kuya, dun muna ako sa likod. Ayusin ko yung mga tanim natin. Tawagin mo na lang ako. Elena, dito na ako ha. Sige, salamat Bob. Nang maiwan kaming dalawa ay tumuloy na ako sa loob ng kwarto. Sumunod siya sa akin at nilapag ang malaking bag ko. Matipid akong umiti sa kanya at agad na bumawi ng tingin. Ang totoo ay nahihiya ako sa kanya dahil makikitira ako. Ayoko sana na nakakaabala ako ng tao, pero kinailangan at wala kaming mapagpilian. Ayoko naman ding iwan mag-isa si Tita Lotlot. Mula nang maulila na ako, siya na ang tumayong nanay ko. Palibhas ay matandang dalaga rin. Ayos ka lang? Oo, Bakit tahimik ka? Hindi ako sanay na ganyan ka. wala. Nahihiya lang ako na nandito na naman ako. Ano ka ba? Hindi ka na iba dito. Mas mahalagang kaligtasan mo. Huwag kang mag-alala. Hindi na makakapasok sa bakuran ng aswang. Di gaya ng nangyari dati. Hindi kasi kami naglagay ng pangontra sa bakod nun eh. Umiiwas ang aswang dito dahil siguro alam na albularyo ako. Sana matapos na to para bumalik na sa normal ang buhay ko. Ang akala ko pa naman, tuluyan na namatay yung aswang. Darating din yan. Huwag kang mag-alala. Nandito ako. Ako na magluluto ng gabihan natin. Sige. Matapos namin kumain ng hapunan ay pinuri nila ang luto kong fried chicken. Tapos tinernohan ko yon ng sopas. Gumawa pa ako ng gravy para medyo maiba. Natuwa naman ako dahil maraming nakain yung dalawa. Tinulungan ako ni Lester na magluto, habang si Bob naman ang naghugas ng pinagkainan namin. Dahil hindi pa ako inaantok, lumabas muna ako ng kwarto. At naabutan ko si Lester na nagbubukas ng beer. Kaya sinamahan ko siya at naupo ako sa bakanting silya sa tabi niya. Gusto mo ng beer? Hindi. May hina ako uminom eh. Kwentuhan muna tayo. Malakas ka uminom ng alak? Hindi naman, sakto lang. Malakas pag may problema. Wah, Ano yun? ikaw. Gumiti ka. Marunong naman akong umiti. Hindi ko lang pinapakita sa labas. Dati masayahin ako. Talangiti. Halos kaibigan ng lahat. Kaya nga na-inlove sa akin ang asawa ko. Dahil masaya daw akong kasama. Bukod sa pogi. De, joke lang. Agree naman ako doon. Namatay si Jenny dahil nagpakamatay siya. Ano? Dati, maraming namamatay dito sa bayan na to dahil sa aswang. Hanggang sa pagtulungan ng lokal na pamahalaan, ako at iba pang kalalakihan, tinugis namin ang mga aswang. Isang araw, nagpaalam sa akin ng asawa ko na lalabas, kasama ng best friend niya. Nang gabing yun, umuwi siya na duguan at may mga kalmot sa braso. Pinatay daw ng aswang ang kaibigan niya. Takot na takot siya. Para siyang nawala sa sarili, sa sobrang takot. Hanggang sa lumipas ang ilang araw, kumalat dito sa baryo na siya ang aswang. Ang lahat ng akala kong kaibigan namin, lahat ng taong tinulungan ko, ginamot ko, at lahat ng inakala ko na kilala ang pagkatao naming mag-asawa. Lalo na si Jenny. Lahat sila ay hinusgahan siya. Sinaktan. Inalipusta nila ang asawa ko. Hanggang sa hindi niya nakayanan ng lahat. Nakita na lang siya ni Bob na nakabigti doon sa isang puno sa bandang loob ng kakahuyan. Ang mas masakit pa noon, nung nagpakamatay siya, hindi alam ng asawa ko na buntis siya. Grabe naman.
Kaya ba huminto ka sa panggagamot? Huminto lang ako sa panggagamot dito sa baryong ito. Pero nanggagamot pa rin ako sa ibang lugar. Hindi sila karapat-dapat sa serbisyo ko. Humanap sila ng ibang gagamot sa kanila. Noon, napakadali nilang maniwala sa tsismis at tusgahan ang asawa ko. Tapos kapag nangangailangan sila, sa akin sila tatakbo. Hindi ako tanga. Mas lalong hindi ako uto-uto. Nawalan ako ng pakialam mula noon. Ibinigay ko ang buhay ko sa pagsisilbi sa baryong ito. Pero ang buhay ng asawa ko at ng magiging anak sana namin ang kinuha nila. Kaya mula noon, wala na akong pakialam sa kanila. Nakakapanghinayang. Ang ganda pa naman niya. Nakita kong picture niyo noong unang gabing dinala mo ako dito. Pero siguro, hanggang doon na lang talagang buhay. Okay naman ako. Tanggap ko ng lahat. Wala na nga yung picture niyo doon. Inalis ko na. Bago ko ginawa yon, dumalaw ako sa punto niya kaninang umaga. Nagpaalam ako sa kanya. Napakakawalan ko na siya para matahimik na siya. Nahanda na akong umusad sa buhay ko. Ang tagal ko rin siyang pinagluksa. Ang tagal din bago ko nabuo ulit ang sarili ko. Hindi man tayo nagkakilala noon. Pero nakaka-proud ka. Ang tapang mo. Ikaw naman ang turo sa akin nun eh. Ako? Natigilan ako ng pumihit paharap sa akin si Lester. Ngumiti siya sa akin. Hindi ngiting tinipid o pilit, kundi yung maluwag at galing sa puso. Yung abot hanggang sa mata at ramdam ko ang totoo niyang saya. Pero ang mga sumunod na sinabi niya ang masikinagulat ko. Hindi ko akalain na ang simpleng pagtawa o pagngiti ko ay magbibigay ng malaking impact sa pagkatao niya. Oo. Nung malaman ko mula sa tita mo, pinagdaanan mo, at nakita ko kung paano mo nagagawang umiti at maging masaya, naisip ko na mas matapang ka sa akin. Nakita ko rin noong unang gabing hinahabol ka ng aswang kung paano ka naging matapang at nilabanan siya kahit takot na takot ka. Sinabi ko sa sarili ko na gusto kong maging gaya mo. Hindi ko alam ang sasabihin pero salamat. Natutuwa ako na marinig yan sa'yo. At least, may nagagawa rin pala ako mabuti sa kapwa ko. Hindi mo alam kung anong nagagawa ng simpleng ngiti mo, Elena. Noong una, naiinis ako sa iyo kasi tinawag mo akong Dr. Kwakwak. Sorry na, ikaw naman kasi. Pero tumatak ka sa isip ko mula noon. Dahil ikaw lang ang nag-iisang pumatol sa pagkasuplado ko. Sinabayan mo ko. Hindi ka nagpatalo. Isa pa, hindi ko makalimutan yung halik na yon. Ha? Natulala ako sa sinabi niya. Aaminin ko, kahit ako ay hindi makakalimutan yun. Hindi ko lang pinapahalata pero sa tuwing magkakasama kami at nagsasalita siya, ang halik na yun ang naaalala ko kapag napapatingin ako sa kanyang labi. Kinuha niya ang kamay ko at hinawakan yun. Tuminga siya ng malalim. Alam kong kinakabahan siya. Ako rin naman pero mukhang mas kabado siya. Nung tumawag si Ambet sa akin at sinabing sinalakay ka ng aswang, halos mamatay ako sa pag-aalala. Dasal ako ng dasal na sana iligtas ka. Kaya ganun lang ang tuwa ko nung makita ka dun sa bintana. Nung dumalaw ako sa punto ni Jenny, nagpaalam ako sa kanya. Sinabi ko na may bagong babaeng mahalaga sa puso ko. Lester? Ikaw yon, Elena. Ikaw ang dahilan. Kaya natutunan ko kung paanong maging masaya ulit.
Dahil sa'yo, natuto akong mas maging matapang. Grabe. Ang akala ko lang makituloy ako dito para hindi ako masundan ng aswang. Mukhang may love life na ako pagbalik ko sa amin, ha? Plano ko na talaga magtapat sa'yo eh. Nagkataon lang na nangyari yung pagsugod sa'yo ng aswang. Pero dapat, iimbitahin kitang mag-date. Sabi na nga ba, in love ka na sa akin eh. Hindi ko na ituloy ang pagtawa ko nang bigla kong hinalikan ni Lester sa labi. Hindi gaya nung una na nagkabiglaan. Ngayon ay sinadya niyang patagalin yun. Naramdaman ko ang marahang paggalaw ng kanyang labi. Habang mahigpit ang kapit ko sa damit ko dahil sa sobrang kilig. Ganun pala ang first kiss. Hindi ko maipaliwanag sa salita. Nakakakilig at nakakakilabot ang feeling. Hanggang sa humawak siya sa pisngi ko. Ilang sandali pa, huminto siya at bahagyang nilayo ang mukha sa akin para salubungin ang tingin ko. Tumalo ng puso ko nang ngumiti sa akin si Lester. Hindi mo na naman ba sadya yung kiss? Sinadya ko na. Mahal kita, Elena. Mahal din kita. Hindi ko alam kung mapabantayan ko si Jenny sa buhay mo. Pero sisikapin kong alagaan ka sa paraang alam ko. Hindi mo kailangang maging siya. Ang kailangan ko ay maging ikaw. Yung totoong ikaw. Okay. Paano ba yan? Ako ng first kiss mo. Ako pang first boyfriend mo. Kaya wag mo akong sasaktan. Siyempre hindi. Halika nga dito. Tayakap naman sa girlfriend ko. Isang hapon, habang naroon ako sa karinderya at nagbabantay ng paninda kong langis, isang bote na lang yun at nagbabakasakali pa rin ako na may bumili nito. Habang naghihintay ako kina Lester at Bob. Maaga pa lang ay umalis na ang dalawa para puntahan ang isang pasyente nilang nakulam. Habang ang karinderya naman ay ubos na ang paninda. Dati kahit gabi bukas sila pero mula nang pumutok ang balita tungkol sa aswang. 5:00 pa lang ng hapon sarado na ang lahat ng establishmento. Elena, iligpit mo na yung tinda mo. Pagkatapos ay pumasok ka muna at dito mo hintayin si Lester. Nag-text na siya. Malapit na raw sila dito. Opo, tita. May niluto rin ako kanina ditong kalderetang baka. Pinagtabi ko kayo. Iuwi yun na lang para hindi na kayo magluluto ng ulam. Sige po, tita. Tsak mapaparami na naman ang kain si Lester mamaya. Paborito niya yan eh. Ay, mabuti kong Elena, Matapos kong ilagay sa box na nasa ilalim ng mesa ang nag-iisang langis na natira sa paninda ko, nagsimula na ako magligpit ng gamit. Nang huminto ang sasakyan ni Kapitan at bumaba siya doon. Ngumiti siya sa akin pero pinormalan ko ang mukha ko. Hanggang ngayon ay parang naririnig ko pa rin ang boses ng lalaking muntik nang gumahasa sa akin. Inintay kong bumaba si Mang Danny mula sa kotse. Pero mukhang wala ito dahil iba ang driver ni Kapitan. Nang makita siya ni Tita Lotlot ay lumabas ito at nilapitan kami. Kapitan, magandang hapon po. magandang hapon naman. May kailangan ho ba kayo? Gusto ko lang sanang kausapin si Elena. Tungkol ho saan? Nakarating sa akin na ikaw daw ang nagkalat ng chismis na may aswang dito sa baryo. Hindi po chismis yun. Totoo yun. Nakita ko, malapitan. Face to face, nakausap ko. Iha, baka naman namamalikmata ka. Wala nang aswang dito. Kasasabi ko lang na nakita at nakausap ko ng malapitan ng aswang. O baka naman nag-hallucinate ka. Dala ng trauma mo noong mamatay ang pamilya mo. Tahimik nga ang bayan natin. Imposibleng may aswang dito. Una sa lahat, wag na wag yung isali sa usapan ng pamilya kung matagal nang nananahimik. At ano ulit din sabi nyo? Tahimik dito? Kahit kailan hindi tahimik dito. Ang sabihin nyo, itinatago nyo lang ang totoong nangyayari sa baryong to. Hindi ko alam ang sinasabi mo.
Basta ang alam ko, walang aswang dito. Kaya tumigil ka na sa pagkakalat ng maling balita. Totoo pong may aswang, Kapitan. Totoo po na pinasok ang ng aswang ang bahay ni Elena. Nakita ko rin yun. Kita mo na? Hindi ko alam ang tumatakbo sa utak mo, Kapitan. Naiintindihan ko na ayaw mo lang matakot ang mga residente dito. Pero ang pagtanggi at pagtatago ng totoong nangyayari dito, yun ang mali. Paano ronda bang ginagawa ng mga tanod mo? Naghahanap ba talaga kayo? O baka naman nagjo-joyride lang kayo sa gabi. Masabi niyo lang rumonda kayo. Hindi ko na gustong tapas ng tila mo. Lot, pagsabihan mo tong pamangkin mo. Hindi nagsisinungaling ang pamangkin ko, Kapitan. Totoong may aswang. Alam mo bang nangyari nung gabing yon, Kapitan? May kasabot na tao aswang na yon. Inaalis niya ang mga nakalagay na bawang o kahit anong pangontra sa bahay para makapasok ang aswang. At yung lalaki yon, kaboses na kaboses ni Mang Danny. Nakakapagtaka lang. Mula na mangyaring gabing yon, hindi ko na siya nakita. Pwede ba, Elena? Huwag kang mandamay. Kapitan, Elena, anong nangyayari dito? Mabutit dumating ka na. Gusto kong sabihan mo tong si Elena na tumigil sa pagpapakalat ng chismis sa may aswang dito. Kapitan, naroon kami ni Bob nung gabing yon. Kami ang nag-rescue sa kanya. At nilabanan pa namin ni Bob ang aswang na yon. Pati ba naman ikaw? Magpapadala pa sa kasinungalingan ng babaeng ito? Sabi lang may aswang ka. May aswang ka. Oo nga. Nakita ko rin yun. Huwag kayong maniniwala sa sinasabi nitong si Elena. Ano bang malay nyo? Baka nasisiraan na ng bait ito. Ay, excuse me. Mawalang galang na, no? Baka kayo nasisiraan ng bait. Hindi niyo alam ang realidad. Anong sabi mo? Teka nga, Kapitan. Magkaliwanagan tayo. Halos lahat ng tao dito ay nagsasabing totoong aswang. Ako na mismong nakalaban at si Elena na nakaharap ito. Ayaw niyo pa rin tanggapin? Iba kasi yung ayaw mong maniwala dahil walang witness. Pero yung halos lahat na sinasabi sa iyo na totoo at nakita rin nila, ayaw mo pa rin paniwalaan. Wala naman kaming mapapala kapag gumawa kami ng kwento. Pero ikaw, ano meron? May pinoprotektahan ba kayo? May tinatago ba kayo? Si Danny ba? Wala akong alam sa sinasabi mo. Walang aswang. Maya-maya ay dumating si Bruno. Patakbo-takbo ng paikot habang kumakanta. Pagkatapos ay huminto sa tabi ni Kapitan. Napalingon sa kanya ang matanda at nagulat. Sabay atras nang bumaba ang tingin nito sa leeg ni Bruno, kung saan nakasabit ang isang garland ng bawang. Lalong umatras si Kapitan nang ilapit ng husto ni Bruno ang mukha niya dito. Ilang sandali pa ay bigla itong sumigaw sa takot at umatras, saka tinuro siya. Ikaw! Ayaw ko sa'yo! Takot Bruno sa'yo! Ano ba? Lumayo ka nga sa akin ang baho mo! Aswang! Andito yung aswang! Makaalis na ka! Wala naman pala akong mapapala dito. Hindi kaya ka todo tanggi tungkol sa aswang dahil ikaw mismo ang aswang? Ano? Anong pinagsasabi mo? Sa nakita ko ng gabing yon, parang kilalang kilala ng aswang at ng kasabot niyang lalaki ang isa't isa. Alam nilang bawat kilos ng bawat isa. Parang kayo ni Danny. Sakto. Kaboses niya yung lalaki, kaya... Nagulat ako at napatingin sa box sa ilalim nang marinig ang tunog na nabasag ang bote. Kinuha ko yun at nilagay sa ibabaw. Halos magbuhol ang kilay ko nang makita ko na ang bote ng langis ay nabasag. Nagtataka ako. Nagkatinginan kami ni Lester at halos sabay kaming lumingon kay Kapitan. Nang unang mabasag ang bote ng langis na paninda ko matapos yung kumulo ng husto, kasama rin namin si Kapitan. Naging mailap ang mata nito at galit na sinigawan niya ako. Baka ikaw ang aswang! Hindi ako aswang! Huwag mo siyang sigawan! Naturing ang ikaw ang kapitan. Pero mukhang ikaw pang nagtatago ng krimen sa baryong ito. Hindi na rin ako magtataka kung bakit ganun kahayop ang assistant ninyo. May pinagmanahan naman pala eh. Hoy, Elena! At pati na ikaw, Lester!
Kapag hindi kayo tumigil sa pagkakalat ng chismis tungkol sa aswang na yan, ipapadampot ko kayo sa polis. Lalo ka ng babae ka. Eh di ipadampot mo. Gusto mo mauna na ako ngayon dun eh. Di ako natatakot sa'yo. Mga buwisit. Buisit ka rin. Magsama kayo ng assistant mong rapist. Tama na yan. Hayop na yun. Ako pang gagawing sinungaling? Takot ako. Takot si Bruno sa aswang. Saan mo nakita yung aswang, Bruno? Doon siya, oh! Sabi ng mamang aswang. Tapos, naging aswang siya. Sinong aswang, Bruno? Nakita mo ba? Aswang, takot ako sa kanya. Patay niya asawa ni Bruno. Patay niya rin si Junior. Ano? Pinatay din ng aswang ang pamilya mo. Kaya ka nagkaganyan? Salbahe siya. Ubad nung lalaki. Ubad niyang damit ng asawa ni Bruno. Tapos, kakain siya ng aswang. Ganun ang ginawa sa asawa mo? Yung aswang at yung lalaking kasama niya? Ginahasa muna ng lalaki ang asawa mo bago pinatay ng aswang? I'm sorry, Bruno. Hindi ko alam. Nandiyan na siya. Tago na si Bruno. Nandiyan na ang aswang. Kinabukasan ay hindi muna ako nagtinda. Si Lester naman ay hindi rin umalis at abala sa pag-aani ng mga tanim sa kanyang bukid. Habang naroon ako sa kusina at busy sa paghihiwa ng lulutuin ko sa pananghalian, bigla akong natulala ng maalala ang naging pagtatalo namin ni Kapitan. Di ko alam kung dapat kong pagsisihan na sumasagot-sagot ako ng ganun. Bigla akong nag-alala dahil baka personalin kami ng Kapitan. Dahil malalim ang iniisip ko, hindi ko na malaya na nasa kamay ko na pala ang talim ng kutsilyo. Saktong nahiwa ako, siyang dating naman ni Lester. Aray? Love? Anong nangyari? Wala. Nahiwa lang ako. Mababaw lang naman. Patingin nga. Ingat ka sa kilos mo. Nakita kita kanina, palapit pa lang ako. Tulala ka habang naghihiwa. Kasi Iniisip mo ba yung sinabi ni Kapitan? nag-aalala lang. Lalo yung langis. 2 beses nang kumulo ang langis na naroon ako sa karinderya. Tapos lagi siyang nandun sa 2 beses na nangyari yon. Hindi kaya siyang aswang? O tapos si Danny pa, kasabot ng aswang. Baka si Kapitan ng aswang, kaya ayaw niya kumwari maniwala. Yun din ang hinala ko. Pero marami tayong kasama doon na ibang tao. Kasama na yung mga kumakain sa karinderya. Buti sana kung tayo-tayo lang. Kailangan pa rin natin ng mas matibay na ebidensya laban sa kanya. Paano kung pagbuntunan niya tayo ng galit? Tsaka paano kung maniwala yung tao sa kanya? Hindi siya pwedeng mamersonal. Marami rin akong kilala sa munisipyo. Kaya ko siyang tapatan. Tsaka love, marami nang nakakita ng aswang. Marami tayong kakampi. Hindi lang tayo. Kung may maniniwala sa kanya, tsak na yung mga senior na solid supporters niya at may crush sa kanya. Diyos ko, mabagin. Bigla akong na-imagine. Yan, ganyan. Tatawa ka. Ayoko makita kang malungkot o nag-aalala. Teka, tatapusin ko na to para makapagluto na ako. May nakalibutan pala akong ibigay sa'yo. Kunin ko sandali sa kwarto. Ano yun? Jaran! Bagong cellphone? Oo, para mula ngayon, matatawagan na kita kahit nasa labas ako. Yay! Thank you, love! So, dapat may reward kiss ako. Kahit matagal pa, kung gusto mo. Isang gabi habang mahimbing kaming natutulog, naalimpungatan ako nang makitang nasa tabi ko na si Lester. Napangiti ako. Kahit na nakatira kami sa iisang bubong, hindi pa
Sinakpan niya kaya nagising siya at ngumiti sa akin bago ako yakapin. Ang sarap mo palang yakapin. Pwede bang tabi na tayo matulog mula ngayon? Ang sakit na sa likod ng inihigaan ko sa labas eh. Mula ngayon, wala ka ng balak na pauwiin ako? Wala na. Nasa akin ka na eh. Pakakawalan pa ba kita? Sasabihin ko kay tita na hindi na kita ibabalik. Loko ka talaga. May tao sa labas. Aswang? Imposible. Sa dami ng bawang na nakasabit dito, maliban na lang si Danny. At yung aswang ang pumasok. Anong gagawin natin? Dun ka sa gilid. Kunin mo yung asin. Kumuha ka ng armas mo. Oo. Nagmamadali kaming bumaba ng kama. Pagkatapos ay kinuha ni Lester sa ilalim ng papag ang itak niya at tinali ang strap nito sa kanyang bewang. Pagkatapos ay kinuha ang isang sibat na mas maikli sa karaniwang sukat. Habang ako naman ay kinuha ang isang garapon ng asin at isang malaking bote ng langis. Nagtago si Lester sa likod ng pinto at sumenya sa akin nang magsalita ako. Bob? Ikaw ba yan? Bob? Kapitan! Ikaw ang aswang? Masyado ka ng maraming nalalaman. Binalaan na kita noon na tumahimik ka. Pero hindi ka nakinig. Matigas ang ulo mo. Manang-mana ka sa lolo mo. Hindi marunong makinig. Siya mismo ang nagpahamak sa sarili niyang anak. Ikaw ang isa pang aswang na pumatay sa pamilya ko? Alam kong matagal mo na akong hinahanap. Kaya hindi na kita pahihirapan. Tiunting nagbago ang anyo nito. Natakpan ko ang bibig ko sa gulat. Ang dating takot ko sa aswang ay napalitan ng galit matapos kong maalala lahat ng ginawa nito sa pamilya ko. Susugo dapat ako pero biglang lumabas mula sa likod ng pinto si Lester. Sasaksakin niya dapat ito ng sibat sa leeg pero mabilis na pumaling ang aswang at nahawakan yun. Hindi nagpatalo si Lester at nagawa niyang itulak ito hanggang sa masukol sa pader. Akmang sasaksakin siya ng aswang sa tiyan nang mabilis ko siyang binato ng asin. Sakto namang dumating si Bob at bigla nitong sinaksak ang aswang sa dibdib. Kuya! Kayo ang makasalot sa buhay ko. At ikaw, Lester, magbabayaran mo ang pagpatay mo sa kapatid ko. Papatayin kita! Huwag mo kong daanin sa bantahayop ka! Lampa ka naman! Wala kang ibang kaya kundi ang mas mahina sa'yo! Tanda ka na, Kap. Mahina na tuhod mo. Panahon na para magpahinga ka. Elena, tumakbo ka na sa labas! Bilis! Susunod kami! Oo. Nagmamadali akong tumakbo palabas ng kwarto. Hanggang sa nagulat ako nang biglang may umapos na braso niya sa leeg ko. Nanlaki ang mata ko nang makita si Mang Danny. Parang aswang ito dahil sa nanlilisik nitong mga mata. Nakangisi sabay tutok ng baril sa leeg ko. Pagkatapos hinila niya ako paatras. Nang mapalingon sa amin si Lester, nanlaki ang mga mata nito sa gulat. Agad itong nag-alala sa akin. Napilitan siyang bitawan ng aswang at mabilis na lumabas ng kwarto nang hindi binababa ang armas niya. Bitiwan niyo si Kapitan. Kung ayaw niyong patayin kong babaeng to. Huwag mong sasaktan si Elena! Hindi ko sasaktan to. Huwag kang mag-alala. Paliligayahin ko pa nga eh. Gaya ng ginawa ko sa asawa mo. Ano? Ako ang ama ng sanggol na pinagbubuntis ni Jenny. Hindi totoong hindi niya alam na buntis siya. Kaya siya nagpakamatay. Dahil nagbunga ang panggagasa ko sa kanya. Noong gabing namatay ang kaibigan niya. Demonyo ka! Hayop! Simple ang usapan namin ni Kapitan. Papatayin niya yung isang babae. At sa akin ang asawa mo. Sinabihan ko na siyang huwag magsusumbong kahit kanino. Pero nagtangka siyang sabihin sa iyo ang nangyari. Ayan tuloy.
pinagkalat tuloy namin ang balitang siya ang aswang. Mas masahol ka pa sa ama mga aswang! Hayop ka! Bakit si Jenny? Ha? Anong kasalanan niya sa'yo? Wala siyang kasalanan. Pero ikaw meron. Siyang kabayaran ng kasalanan mo sa akin. Dahil sa pagpatay mo sa kapatid ko. Kung hindi ka nakialam nung gabing pinatay ko ang anak ni Tandang Ben at ang buong pamilya niya, buhay pa sanang asawa mo. Sagad hanggang sa impyerno ang kasamaan niyong dalawa! Hindi na ako'y nakontento sa pag-ubos niyo sa pamilya ko! Nagdamay pa kayo ng iba! Nanginginig pa rin ako sa magkahalong galit, takot at nerbiyos nang hilahin ako ni Mang Daning palabas ng bahay habang nasa tabi nito ang aswang. Sinundan kami ni Lester at Bob hanggang sa labas ng bakuran. Dahil sa ilaw na nanggagaling sa solar light, ang kwento ni Lester sa akin ay kitang-kita niya ang malademonyong ngiti ni Danny. Gusto mong panoorin kung paano ko tikman itong syota mo, ha? Papatayin kita! Oras na tinuloy mo ang balak mo! Matapang ka lang dahil may kakampi kang aswang. Halika dito, hayop ka. Tayo magarap! Hanggang ngayon, matapang pa rin kayo. Wala kayo sa posisyon ngayon para magmalaki. Hawak namin ang buhay ni Elena. Dali! Gawin mo nang gagawin mo sa babaeng yan. Dahil nagugutom na ako. At kapag natapos ako sa kanya, isusunod ko ang dalawang ito. Panoorin mo ang gagawin ko para makita mo kung anong ginawa ko sa asawa mo noon naman. Sa sobrang galit ni Lester, minura niya ng malutong si Danny. Kapag nagtatangka siyang lumapit o kahit si Bob ay mabilis silang tinututukan ito ng baril. O kaya naman ay humaharang ang aswang. Nagwala ako nang maramdaman ng nakakadiring pagdampi ng bibig nito sa leeg ko. Nagpumiglas ako pero hindi niya ako pinakawalan. May kinuha itong military knife mula sa likod nito at gamit yun ay sinubukan itong punitin ang blouse ko. Hanggang sa may naalala ko na nakapa sa bulsa ko. Agad kong kinuha yon. Bumaba doon ang tingin ni Lester at pasimpleng tumango. Gusto mong maranasan ang kakaibang sarap? Ganyan. Makisama ka para hindi ka na masaktan. Ibibigay mo na ba sarili mo sa akin? Oo. Eto, tikman mo ang ikapitong impyerno! Ay! Anong nangyari? Bob! Ngayon na! Ang nasa bulsa ko ay ang isang balisong na naalala kong kinuha ko kanina mula sa gamit ni Lester sa ilalim ng papag kasabay ng asin. Hindi ko na malaya na nailagay ko yon sa bulsa ko dahil sa bilis ng mga nangyari. Agad kong kinuha yon at sinaksak ko sa pagkalalaki ni Danny. Sabay suntok ng malakas sa kanya kaya ito bumagsak sa sahig. Nang mabitawan ako ni Danny, nagmamadali akong tumakbo sa loob ng bahay. Sabay kuha ng isang bote ng langis. Pagbalik ko ay sinugod na ni Lester at ni Bob ang aswang. Nagawang iwasan ito ang sibat na binato sa kanya. Doon naman nakakuha ng tiyempo si Bob. Nasaksak niya ito sa tagiliran. Napaliyad ang aswang at sumigaw ng malakas. Sabay bunot ni Lester ng kanyang itak na nakasabit sa bewang at sinaksak sa dibdib si Kapitan. Lester! Ang langis! Ibuhos mo sa kanya! Tama na! Tapos ng panluloko mo at pagpapanggap mo sa lahat ng tao rito! Patayin mo na, kuya! Para sa mga taong pinatay ninyo! Sa pamilya ni Elena at kay Jenny na tinulak ninyo sa kanyang kamatayan! Hindi niyo ako mapapatay. Hindi niyo ako mapapalaya sa bayong to. Ako pa rin ang kapitan dito! Tumahimik ka! Matapos kong ibato kay Lester ang bote ng langis, galit na galit siyang binasag yun sa ulo nito. Nang tumapon ng langis sa balat ng aswang, ay lalo siya nagwala at sumigaw. Hanggang sa nagulat kaming tatlo sa malakas na 2 putok ng baril na umalingaw-ngaw sa buong paligid. Agad tumakbo si Lester at niyakap niya ako. Sabay umupo kaming tatlo. Sa isang iglap ay patay na bumagsak ang aswang matapos itong tamaan ng bala sa noo at sa leeg. Nagkatinginan kami at lumingon sa paligid. Hanggang sa natulala kami na makita kung kanino nang galing ang bala na yun.
Ha? Bruno? Ikaw ang bubaril sa aswang? Pero, ang akala ko... ikaw, taong grasa ka lang ha? Bakit? Ha? Nagulat ka ba? 5 taon ko kayong hinanap. Para ako naghahanap ng karayom sa dayami. Dahil ang tanging dala ko lang ay ang kaunting impormasyon na sinabi sa akin ng witness. Medyo payat, kayumangyang balat, maikli ang buhok at may nunal malapit sa ilong. At isang aswang na mukhang demonyo. Kaya pala hindi kayo makitang mag-amo dahil sa mong binago ang itsura mo. At nagtatago kayo sa posisyon nyo sa bayan na to. Huwag mo ko patayin. Huwag! Mamakawa ko sa'yo. Nung ginagahasa mong asawa ko, ang asawa ni Lester, at ang iba pang mga babaeng pinagpasahan yung hayop ka, naawa ka ba? Patawarin niyo ako. Nasaan ang mga bangkay ng mga babaeng pinatay nyo? Wala na. Tinapon na namin sa dagat. Animal kayo! Matapos tumawag si Bruno ng mga pulis, kinuha ng mga ito at hinuli si Danny. Habang ang aswang naman ay pinagtutulungan nilang sunugin hanggang sa maabo ang katawan nito. Doon sa bahay ay pinagtapat sa amin ni Bruno ang totoo. Nagpapanggap lang siyang taong grasa para hanapin ang pumatay sa pamilya niya. Sundalo daw siya at nagkataon na nasa misyon nang ginawa ng 2 ang krimen sa kanyang pamilya. Ang lahat ng alam niya ay nakuha niya batay sa pag-iimbestiga. Kundi dahil sa'yo, Elena. Hindi ko malalaman na silang matagal ko nang hinahanap. Maraming salamat. Pati na rin sa lahat ng kabutihan niyo sa akin ni Aling Lotlot. Hindi ko makakalimutan yon. Wala yon. Saan ka na ngayon pupunta? Babalik na ako sa probinsya namin. Sa nanay ko. Mag-iingat ka ha? Pare, maraming salamat sa tulong. Wala ka naman. Huwag mo nang pakawalan si Elena. Mabait yan. Salamat din pala. Dahil tinulak mo ako nung araw na yon. Sige, alis na ako. Ay, ang sarap namang umuwi kapag ganito kaganda ang naghihintay sa akin. Kumusta ang lakad nyo? Tapos na kayo maglinis sa lilipatan nating bahay sa bayan? Oo, napinturahan na namin. Tapos nakapaglinis na rin kami. Bukas pwede na tayong maglipat. Si Bob, sigurado ba siyang hihiwalay na siya? Oo, magsasama na rin sila ng girlfriend niya. Gusto na daw niya magkapamilya eh. Malapit lang sa atin ang lilipatan niya. Kaya tsak na mangungulit pa rin yan. Mabuti naman kung ganun. Ikaw, sigurado ka ba na handa ka nang iwan tong bahay at ipag-iba? Oo. At alam ko naman na naiintindihan ni Jenny yon. Tataniman ko na lang din itong lupa na to para hindi nakatenga. Gusto ko magsimula ng buhay kasama ka sa bagong bahay natin. Sa lugar na puro alaala natin ang magiging laman. Salamat, love. Nga pala, totally, napag-uusapan siya. Birthday niya bukas. Punta muna tayo sa puntod niya ng umaga. Oo, sige. Hindi ko kakalimutan. Si Bob nang bahalang magmando sa mga maghahakot ng gamit natin. Maligo ka na muna bago tayo kumain. Sandali lang. Oh, bakit? May ibibigay ako sa'yo. Nagulat ako nang mailabas itong singsing mula sa bulsa ng pantalon nito.
Hindi yun gaya ng iba na mamahalin na malaki ang diamante. Simple lang yun. At mas maliit ang bato. Pero para sa akin, ayun na ang pinakamagandang singsing na nakita ko. Lalo na't galing sa lalaking una at huli kong mamahalin. Love, gusto ko kasi sana ngayon nagsasama na tayo sa isang bubong. Bakit hindi pa natin ituloy ito sa legal na paraan? Magpakasal na tayo. Dahil wala na akong ibang gustong makasama kundi ikaw. Sigurado na ako doon. Mahal na mahal kita, Elena. Will you marry me? Kahit saan, kahit kailan, magpapakasal ako sa iyo. Mahal na mahal din kita. Sana kung nasaan man si Jenny ngayon at ang buong pamilya mo, masaya sila para sa atin. Sigurado ako doon. Ang magkadugtong na trahedya sa buhay natin ang naglapit sa atin. Gusto kong isipin na pagkatapos nating lumuha ng marami at masaktan ng paulit-ulit, kasama ng trauma, lahat ng paghihirap natin, ikaw at ako ang kapalit ng lahat ng yon. Salamat at dumating ka sa buhay ko. Salamat dahil binuhay mo ulit ang puso ko. Marami pa tayong pagdadaanan, love. Basta walang bibitaw, ha? Hanggang sa pagtanda natin. Hanggang sa uugod-ugod na tayo. Thank you sa sing-sing. Sobrang ganda. Walang anuman. Maligo ka na nga. Sabayan mo ako? Lester, yan ka na naman. Lester pala ha. Lagot ka sa akin ngayon. Ang malagim na nakaraan namin ni Lester ang nagdala sa aming dalawa sa isa't isa. Sa panahon na kung saan nasusubukan ang katatagan namin, maging ang aming pananampalataya. Sa gitna ng matinding takot, luha at galit dahil sa pagkawala ng mga mahal namin sa buhay, ang panibagong pag-ibig ang natagpuan namin. Isang bagay na pareho naming hindi inaasahan, pero buong buhay naming ipagpapasalamat sa Panginoon. Sana ang lakas ng loob at katapangan na pinakita namin ni Lester para harapin at lagpasan ang anumang pagsubok sa buhay ay magsilbing inspirasyon sa inyong tagapakinig. Hanggang dito na lang at maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Nagmamahal, Elena.